Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Umaga po, ito po ang latest update natin ngayong araw, September 14, 2025. Yung low pressure area nga na minomonitor natin, ito po ay nasa vicinity nga po ng Sorsogon. At asahan nga po natin na magiging masungit ang panahon ng Bicol Region. Kasama rin po ang parte ng Central Luzon, Metro Manila dahil nga po dito sa low pressure area. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, posibleng dalawang bagyo nga po yung ating posibleng imo-monitor, at ito nga po ay posibleng dito tumama sa may parte ng extreme northern Luzon or posibleng bumaba pa ng bahagya. Ito po ay posible nga po na ito ay dadaan dito sa may parte ng extreme northern Luzon at dediretso sa may parte ng Vietnam, at yung isa naman na imo-monitor natin ay mabubuo halos kasunod nitong sama ng panahon. Ngayong araw, asahan naman natin na magiging maganda ang lagay ng panahon ng parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Ganon din po sa parte ng Palawan, at magiging masungit lamang po ang panahon ng parte ng Central Luzon at dito nga po sa may parte ng Bicol Region at maging dito nga po sa parte ng Metro Manila. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, so expected na nga po natin by September 15, bukas po yan, asahan natin na magiging maulan pa rin sa may parte ng Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas, at yung low pressure area nga ay nandito na po yan sa may parte ng West Philippine Sea. Pagdating naman po ng September 16, mababa pa rin naman po ang tsansa nito na maging isang bagyo. Pero asahan pa rin po natin na magdadala po ito ng pagulan sa parte ng Palawan at ilang bahagi ng ating bansa. Pagdating naman po ng September 17, mabubuo na nga po yung low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng September 18, posible po yan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng September 19. Pagdating naman po ng September 20, ito po yung nakapasok na ng ating bansa, at yung extension ng kanyang kaulapan, magpapaulan na po yan sa Bicol Region at maging sa parte ng eastern section ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng September 21, ito po yung posibleng maging isang ganap na bagyo. At asahan nga po natin na magdudulot na yan ng pagulan sa Luzon, Bicol Region, kasama rin po ang parte ng Visayas. Pagdating naman po ng September 22, bilang isang bagyo, nasa eastern section po yan ng Northern Luzon. At pagdating po ng September 23, mas lalakas pa po yan dahil ito po ay posibleng umabot ng hanggang typhoon category. Pagdating naman po ng September 24 ng gabi, ito po ay bilang isang typhoon category. Dadaan po yan dito sa coastal water ng Northern Luzon, sa pagitan po yan ng Apari, Cagayan at ng Babuyan Group of Islands. Pagdating naman po ng September 25, ito po ay nasa parte ng West Philippine Sea bilang isang typhoon category. At pagdating naman po ng September 25, ito po ay posibleng lumakas pa. Hindi natin niro-rule out yung posibilidad na pag ito po ay habang nasa karagatan ay posibleng umabot po ng super typhoon category habang may isang kasunod dito na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 27, ito nga pong bagyo na nasa labas ng ating bansa, nakasunod niya ay bago pumasok ng ating bansa ay bilang isang malakas na bagyo na nga po at posibleng umabot din ng typhoon category. Inuulit nga po natin yung ating advanced weather forecast is advanced prediction lamang yan ng European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Posible pong mas umangat or posibleng mas bumaba pa itong minomonitor natin posibleng bagyo na direktang makakaapekto sa ating bansa. Iba yung paghahanda at pag-iingat na nga po sa ating mga kababayan sa posibleng magiging senaryo nitong posibleng bagyo. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.